Hello friends, followers, subscribers! Napakaganda ng weather ngayon dito sa Madrid at iti-take advantage natin ng napakagandang weather para maglakad-lakad habang tayo ay nagchichismisan. Pag-usapan natin yung isa sa culture shock na aking na-experience dito sa Spain. Nandito pala ako ngayon sa aking workplace. Meron ditong ang tawag dito, Plaza de Toros, kasi mahilig sila dito yung bull run or bull fight. And then maglalakad lang tayo dito sa park ng aking pueblo, yung town. Meron ditong wooden bridge. Papasok tayo dyan, tapos pupunta tayo dun sa park. And yun nga, magchichismisan lang tayo ngayon. So ang ganda rito, talagang binabudgetan nila yung kanilang mga parke dito sa Spain. Napakaganda naman talaga. Kahit nung nasa Valencia ako, talagang maganda, no? Kahit sa mga pagmalapit sa beach, ganyan yung area, maganda. Samahan niyo akong maglakad habang pinag-uusapan nga natin yung, yung isa sa mga culture shock na aking na-experience dito sa Espanya. Although ako, nag-aral kasi ako ng Spanish sa Philippines, so medyo yung ibang mga information alam ko na bago pa ako pumunta rito. Pero syempre meron tayong mga hindi na tutuhan sa books, ganyan. Meron pala akong i-flex dito. Alam nyo pala dito, napakaliit ng kanilang river. Eto, river na yan. Pero parang eto ata yung maliit na river, yan. Meron pang mas malaki na river dito, pero isa yan sa maliit. Tsaka i-flex natin si Kuya, yung nagja-jogging. Pogi siya ha. Sumulyap siya sa akin. Charot. Okay, meron ditong children's park, yung nasa likuran ko. Maganda siya. Halos lahat ng town talaga dito or munisipyo talagang binabudgetan nila yung kanilang children's park. Kung saan makikita nyo yung mga tao dito tumatambay, kumakain, kasama yung kanilang mga aso, nag-walk sila, ganyan. And then, kung merong children's park, meron din ditong open gym. Ito yung tinatawag nilang open gym. So, pwede kayong mag-exercise dito. Meron silang iba't ibang mga, ang tawag kasi nito, mga machine? Machine bang tawag dyan? Ayan. Pati doon sa kabila, ayan. Tapos, meron din sila dito guys na talahiban. Di ba? Ang ganda. May patalahib sila dito. Tsaka ang ganda ng ng talahib. Ang pangalan nito yung kaniyang flower. Yan. Ito. Pwedeng ilagay sa vase. Ayan, sa flower vase. Okay, wait lang. Tapusin ko munang i-introduce itong open gym dito. Ayan, meron pa dito. Ayan. Open gym nila. So, maglalakad tayo sa park na to habang tayo ay, again, nagchichismisan. Yun nga, ang pinaka-culture shock talaga sa akin dito na hindi ko in-expect ay yung mga pulubi. No? Ang alam ko kasi dati nung nasa Pilipinas ako, mayaman ang Europa, mayaman ang Espanya. Mayaman naman talaga. Pero hindi ko na-expect na merong mga beggar, mga pulubi na nasa mga kalye-kalye na nanghihingi ng ang tawag doon, ng limos, no, sa mga turista, mga local, ganyan. Yun yung hindi ko in-expect, no. Kahit before pa ako mag-move dito sa Madrid, nung nasa Valencia pa ako, yun talaga yung isa sa mga hindi ko in-expect, no? Yung iba, mapuputi sila, may itsura sila, artistahin nga yung iba. Sabi nga ng friend ko, isang paligo lang yan, artista na yan sa Pilipinas, no? Pagkakaagawan na siya, dudumugi na siya. Dahil talaga may itsura, guys, yung mga pulubi dito sa Spain. Nung nag-travel naman ako sa ibang bansa, dito sa European country pa din, meron din mga pogi actually. Mga pulubi talaga, mapuputi sila. Ang pogi niya, ayun, nag-high siya. Dahil dito pala sa mga pueblo, malalit na munisipyo, nag-high sila.
Okay, punta tayo dito sa gitna ng bundok. So yun nga, hindi mo talaga may na-expect. Pag kayo naman ay napunta dito sa Madrid, sa sentro mismo, sa Puerta del Sol area, or malapit sa Doña Manolita, yung sikat na loteria shop dito sa Madrid, meron yung mga grupo ng babae na meron silang hawak-hawak na rosemary. Alam nyo ba yung rosemary? Isang dahon lang yon, medyo mabango na nilalahok nila sa paella or sa mga niluluto nila, rosemary. So, meron nga yung mga grupo ng babae. Tapos, ang aim nila is ibigay yung rosemary sa'yo, no? Ipapahawak nila sa mga taong naglalakad-lakad sa sentro ng Madrid. Once na kinuha mo yung rosemary or yung dahon nun, is like, magbabayad ka? Or magbibigay ng something like parang tulong or abuloy sa kanila. So, yun ang babala ko sa inyo, no? Pag nandito kayo, maging wise, maging matalino, na hindi porket parang nagiging friendly sila lalo na sa public, no? Kailangan nila ng something, alam mo yun? Meron ding ibang mga lahi. Well, yung mga babae pala na yon is like, hindi naman siya sa pagiging racist, no? Pero parang galing sila sa, ano bang tawag nito? Romania ata, parang ganun. And I don't know, hindi ako sigurado doon. Baka mabash tayo. Okay, yun kasi ang sabi nila mga Roma. Yung mga babaeng yun, mga grupo ng babae. Like galing sila sa Romania, Bulgaria, Ukraine, ganun. Or let's say yung pinaka mahihirap na part ng Europe, no? O hindi naman na yun lingid sa kalaman nila na yun talaga yung mga bansa mahihirap dito sa Europe. And what else? Marami mga nagpapalimos kahit sa Gran Via, yung pinakamalaking street dito, shopping district, no? Street dito sa Madrid. Hindi naman na kasi siya lingid sa kaalaman, no? Makikita mo doon yung mga tao na nagpapalimos, may mga karatula, minsan mayroon pa silang kasamang aso or pusa, humingi sila ng tulong. And siguro talaga pag galing ka ng Pilipinas, sasabi mo, ang yaman-yaman ng Spain, ganyan. Hindi mo talaga sa aakalain, no? Although hindi naman sa Spain lang nangyayari yon, or sa Spain lang meron, pati naman sa ibang bansa, kahit sa France, sa Italy, ang dami. So, sobrang dami siguro ng mga immigrants na pumupunta rito, na akala nila na pagdating nila sa Europe, maganda yung buhay, magkakaroon sila ng trabaho, kikita sila, yayaman. Alam mo yon, yung reality versus expectation. So siguro sa video din na ito, ma-realize ninyo na meron palang ganyan sa Spain or sa Europe, na hindi pala mayaman lahat, no? Speaking of mga pulubi nga na to, na meron din tayong mga kababayan na nagiging pulubi dito sa Spain, no? Yung iba kasi maraming cross country dito sa Spain dahil nga walang direct hiring. So gumagawa sila ng paraan para makapunta rito at maghanap ng trabaho, which is yung iba hindi naman talaga sila nakakahanap ng trabaho, no? Yun yung sad reality na minsan hindi natin nakikita sa social media or sa mainstream, sa television, ganyan. Pero yun talaga yung nangyayari, guys. Okay? Ano pa ba? So yun nga, yung mga kababayan natin, nag-cross country sila, galing sila ng ibang parte ng Europe. And then pagdating dito, nahirapan sila maghanap ng trabaho dahil unang-una sa lahat, hindi sila marunong mag-Spanish. Hindi lahat ng amo marunong mag-English. Pangalawa, wala silang legal rights or working permit. So mahirapan sila maghanap, guys, ng trabaho nun. Kasi normally, lalo na pag lalaki ha, normally kasi pag lalaki, pwede silang mag-apply sa restaurant, hotel, ganyan.
And itong mga restaurante na to, itong mga hotel na ito, ang hanap nila is maliban sa experience, no? Naghanap din sila ng mga papel or working rights. So kung hindi may provide yon ng mga aplikante, no, ng ating mga kababayan, hindi talaga sila makakapasok. Okay, yun yung reality, guys. Hindi like parang, okay, pupunta ako ng, ay, upo muna tayo dito sa bench. Pupunta ako ng Spain tapos makakahanap na agad ako ng work. Hindi siya ganun kadali unless meron kang working permit na pagpunta na rito, ganyan. Dito nga tayo mas may light. Tatakpan tayo ng mga branches ng puno. Ang ganda rito, fresh air. Kung mapapansin nyo pala yung mga puno na yan sa likod ko is wala pang mga dahon dahil patapos pa lang ang winter, although malapit na ang spring. Lumalabas na yung mga dahon niya, magiging green na siya in few weeks, no? Marami akong time in between of my classes pala, no, sa work ko kasi may mga free time ako. So parang gagawin ko na nga lang mag-vlog na lang dito sa outside, no? Kesa naman doon lang sa piso ko or sa apartment ko. Ayan yung mga bahay sa likuran ko, yan yung mga piso. Kaso dito mga private siya at saka hindi nila pinaparentahan yung mga yan yung mga chalet or duplex mga nasa likuran ko. Kung ewan ko, feel ko super mahal nito per month, like magkano kayo, 1,500, 2,000. Magaganda kasi sila. Hindi sila yung mga normal na piso dito sa Spain. Anyways, so yun, pagdating nyo dito, huwag na kayong masyasya kung meron kayong makikita mga nagpapalimos sa kalye-kalye. Siguro pag bagong dating ka dito sa Europe, medyo masyashock ka na, oh my God, nag-exist pala to. Ganun siguro yung magiging reaction ninyo. Pero kung nakikita mo na sila everyday, siguro magiging immune ka na hindi mo na sila papansinin minsan. Alam ko maraming nakaka-relate dito ng mga first timers sa Europe. But then hindi lang naman siguro sa Europe, kahit sa ibang bansa, no? Sa US ba, sa Canada, kung meron tayong mga viewers dyan, sa UAE, meron bang mga pulube sa lugar ninyo or sa Saudi Arabia, no? Or sa ibang mga bansa kaya, you can go to our comment section at share natin kung meron din bang mga pulubi dyan sa inyo. Na yun nga, nung una, parang nashock talaga ako, no? Maawa ka at first, but then kung yun nga, regularly na nakikita mo sila, parang nagiging normal na lang siya, parang ganun. Ayan. So, ayun, si ate, dumaan siya, nag-hi siya. Mababait yung mga tao dito sa mga malilit na mga munisipyo. Kaya ito talaga yung pinakagusto ko, yung mga malilit na munisipyo. Dahil mas mababait yung mga tao. Ang tawag dyan sa Spanish, cercano. Yan. Meron palang natatanong sa akin kung saan daw ako nag-take ng A1 na DELE na Spanish certificate na exam. Hindi po ako nag-take ng A1. Diretso na po ako ng B2 na nag-take. Dahil nag-aaral ako ng Spanish sa Philippines. Pwede kayong mag-take sa Instituto Cervantes. Pwede kayong pumunta sa kanilang website. Ang alam ko, sa website ata, no, ang tawag nito, nagre-register and then bago kayo mag-take ng exam, hindi na ako sigurado. So ayun, kung meron pala kayong question, guys, you can go to our comment section and let me know. So ayun, pwede kayong mag-take sa Instituto Cervantes ng Spanish exam or DELE, okay? And then, yun nga, hindi ako nag-A1, B2 agad yung in-exam ko. Nakuha ko naman yung B2. Matagal yon, 2015 pa. Ang tagal na. And then, nagtatry akong kumuha ng C1. Hindi ko pa siya na-fulfill. So, siguro in the next months or years, kukuha ako ng C1 for personal, lang siguro, goal. Hindi naman talaga siya for job or something like that. Ang luwang dito, wala masyadong tao. Parang dito yung teacher ng school ko. Nasaan siya? Nag-walk. Hindi ko siya makita. Ayun. Okay, hayaan mo lang siyang mag-walk.
Okay. Alam mo, ito talaga yung ni-request ko sa Spain dati na mapunta dito sa mga maliliit na munisipyo, no? Sa maliit na munisipyo. Dahil galing naman ako sa maliit na munisipyo sa Philippines, sa Isabela. Shoutout pala sa inyo, mga taga Isabela, kung meron mga Isabelinos dyan. So yung si teacher, naglalakad lang siya dito. Lakad pa tayo papunta doon sa sa river. O diba, nag-ola siya, ayun. Teacher siya doon sa primary. Alam ko lang yung face niya. So pag free time nila, dito din sila pumupunta. Meron dito mga malalaking mga puno. One time iba-vlog ko to papunta doon sa ibang ang pangalan nun, munisipyo. Ang ganda kasi maglakad-lakad dito. Super chill lang yung area, maganda. May tubig. Speaking of culture shock, ano ba yung mga naging culture shock ko dati? Immigrants, sobrang dami. Lalo-lalo sa Madrid tsaka Barcelona area. Parang wow, ang dami. Lalo pa, hindi lang naman sa Spain. Kahit sa Italy, no? Sa Rome, grabe, sobrang dami doon. Mga taga Pakistan, India, gano'n, ang dami. Well, kahit saan ka pumunta, and then sa Paris, gano'n din lang. Tapos maraming mga taga-Africa sa na-encounter ko. Sa Brussels, sa Belgium. Parang wow, ang dami. May nagjo-jogging na naman sa likod ko. Sino kaya to? Mukha siyang pogi. Feel ko pogi siya. Ayon sa Brussels, ang dami kong na-meet talaga doon ng mga negro or mga taga-Africa. Pogi talaga siya, moms. Ay, char. Hello po. Dito lang siguro siya naglalakad. Alam nyo pala, nandito na pala ako sa bahay ng mga rabbit. Merong rabbit. Well, actually, merong bahay ng rabbit. Diyan, yan. Diyan, meron yung mga butas. Ayun, oh. Yan, may mga rabbit diyan. Next time, kukuhanan ko ng video ng mga rabbit. Pero sa ngayon, hindi ko muna guguluhin. Ano ba yung mga naging culture shock ko dito? Chinese, ang dami ring Chinese dito. Marami akong mga estudyante ng mga Chinese. Eto pala guys, eto yung, anong pangalan nito? Branches, mga sanga-sanga niya. Ayan o, tumutubo pa lang. O ayan. Tumutubo na sila kasi nga spring na. Balik na tayo sa banda ron. Nasaan na kayong poging nagjo-jogging? Maraming nagjo-jogging talaga pag ganitong oras. Ano ba yung mga naging culture shock ko dito nung una ko? Yun nga, actually feel ko hindi masyado dahil yun nga nag-aaral ako ng Spanish sa Philippines. Sa schools naman, siguro yung volume ng voice or yung level ng voice ng mga bata masyadong malalakas. Kahit sa mga bar or restaurant, talagang malakas yung boses ng mga Espanyol. And hindi sila gumagamit ng ma'am or sir sa school. Yung first name talaga, kung Maria ang pangalan ni teacher, Maria ang tawag nila. And pero sa mga konsertado na pinuntahan ko or yung mga semi-private, ang tawag minsan Mr. or Miss, ganon. Ano pa ba? And then very vocal sila dito. Kung hindi ka sanay, prangka ba? Ganun sila. Prangkahan. Kung hindi ka sanay, dapat sanayin mo ng sarili mo. Huwag kang masyadong sensitive. Kasi kung sensitive ka, baka hindi mo kakayanin. Mag-give up ka. And ano pa ba? Mahilig sila dito sa sports, although hindi naman na yung culture shock, no? Mahilig sila sa sports, kaya nga maraming nag-jogging dyan, ang tawag nito, nag-walk with their dogs. Ayun, meron na naman sa likuran ko.
Mahilig silang isa pa pala. Meron yung mga part dito sa Spain na pag alas 2 hanggang alas 5 or 6, naka-close yung mga shops. Yes, naka-close siya. Dahil, siesta nila? Or dahil ayaw nilang mag-work? Mas naka-close yung mga bangko, ganyan. Tapos minsan pag Sunday, although sa Madrid, open naman. Sa ibang mga lugar, kahit Sunday, close siya. So dapat alam mong mag-budget ng time kung kailan mo gustong bumili ng something, parang ganyan. Teacher pala yung jogging sa likuran ko kanina. Okay, and then what else? Ayun nga, close siya. Sa Valencia, ganun dati, di ba? Ang weird lang kasi minsan ang day off ng mga OFW dito Sunday. So, wala silang time para bumili ng something. Kasi nga, naka-close. Pero maganda dito sa Madrid, open siya. Hindi ko lang alam sa Barcelona kung open din siya pag between 2 o'clock or 3 o'clock hanggang 5 or 6. Ganon. And then pag Sundays. Ang ganda naman talaga ng park. Ayan. Ganito lang, konting chismisan lang guys. Alam nyo pala, last week, normally kasi ang trabaho ko lang talaga dito sa school is 26 hours sa isang linggo. So, para siyang part-time. Hindi pa ako nagpo-full time since 2019. Ganito lagi yung aking schedule, no? Marami akong bakante. So last week, chika ko lang sa inyo, 26 hours dapat yung work ko, pero naging lang siya, 12. 12, ang daming na-cancel na classes, pero bayad pa rin ako doon. Dahil exam week na nila. Malapit na kasi ang Semana Santa. Pag Semana Santa, syempre, walang school, wala din akong work. At bago mag Semana Santa, talagang yung mga estudyante, grabe na yung exam nila, kabi-kabilaan. Lahat ng kanilang mga subject, exam. So pag meron silang exam, wala akong klase sa loob ng classroom. Dahil ano ba namang gagawin ko dun sa classroom, di ba? Wala nga silang exam. Wala nga silang class. So, pag may exam sila, lumalabas ako ng classroom. Ayan, para din sa mga future language assistant dyan or teacher dito sa Spain. So, pag lumabas ako ng classroom, free time, pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin, no? Pero, yun nga, counted pa rin siya dun sa total number of hours ko, then bayad din naman ako. Tapos, ang maganda pa, kung halimbawa, pag holidays, walang pasok yung mga bata, bayad ka pa din. Kasi yung kontrata mo is per month. So, sa Semana Santa, bayad pa rin ako. Like, kahit nung Christmas. Since 2019, ganito na talaga yung, yung aking buhay. Kaya yun nga, parang part-time lang guys, yung aking work dito sa Spain. At kaya mahirap mag-ipon. But then again, kumukuha naman ako ng part-time para to compensate yung aking mga gastusin dito. Syempre, medyo malaki din yung cost of living, lalo na yung apartment. Parang feel ko like lahat na lang ng sinasahod ko napupunta na lang sa apartment. wala na natitira. So ang ginagawa ko, kumukuha ako ng part-time para naman may pandagdag gastusin, no? Na-share ko na yun sa aking mga past videos. Ayan, so kumukuha ako ng part-time, nag-tutor ako, nagtuturo ako ng English, and nakakatulong naman siya sa aking mga gastusin dito. So yun yung ginagawa ko. Well, yung ibang mga Pilipino, ganun din lang ginagawa nila, kahit yung mga katulong, ganyan. Kumukuha din sila ng part-time. Verbal agreement lang to guys. Walang ang tawag nito? Walang kontrata syempre. Part-time lang naman. Mga 1 or 2 oras kada linggo or depende sa usapan, ganyan. Merong nagbabike.
Grabe dito. Napaka-sporty nila. Okay. And then, dapat dito pala ako nag-vlog, oh. Maganda rito. Upo ka lang. Here, my bench. Ay! Oh, ayan. Ayan yung bench. Pag summer din, wala akong pasok. Walang school, syempre. So, wala akong payment. Kaya pwede ka rin maghanap ng part-time. Ganito lang yung buhay namin dito. Chill. Wala masyadong naipon, pero at least, balance yung buhay. Ganon. Ako kasi nung una, hindi ko naman talaga binalak mag-Spain or mag-abroad. Gusto ko lang ma-enhance yung aking Spanish, kaya ako nagpunta dito sa Spain. Pero nung nakarating na ako dito, parang iba na yung naging plans ko, no, na bago na. Okay, kasi dati, nag-language assistant ako, nagturo ako ng English under sa Ministry of Education. Tapos 3 taon siya, and then after that, ang plan ko talaga is to go back to the Philippines. Alam mo yun, pagpatuloy ko yung pagiging call center ko, ganyan, sa bilingual account. Hindi ko naman talaga binalak na tumuloy-tuloy, tumagal dito. And then, nakakita ako ng opportunity, and then, dinediretso ko na. Hanggang ngayon. Ang hirap dito mag-ipon, parang feel ko yung ipon ko lang is like more on experience. Yung isa kong master, at saka yung mga travels ko abroad, parang feel ko yun na lang yung naging ipon ko, no? So, more on experience talaga. Pwede naman, kaya naman siya, kaso dapat magbawas ka ng gastusin. Yung mga ibang OFW dito, or most ng mga OFW, hindi sila nakaka-travel, kaya nakakaipon sila, nakakapundar sila. Kaso nga lang, ako kasi yung paniniwala ko is like, syempre, you only live once, no? Mag-ipon ka, ganyan. Alam mo, parang, paano bang sabihin nun? Tapos wala ka man lang experience, and yun nga, hindi naman natin hawak yung ating buhay, and very short lang yung life. So parang more on sa akin parang mag-enjoy na lang ako. Hindi naman masamang mag-invest or magpundar, kaso yun nga, feel ko dapat mas maganda kung i-balance natin. And every week, every time, marami akong nababalitaan ng mga namamatay, no, or natsuchugi. So, para saan pa na mag-ipon ako or mag-invest kung yun nga, one day you have to go somewhere else, parang ganon. So, ayun, choice naman na ninyo yun as an OFW. Alam nyo pala, sobrang tirik ng araw, pero dito kasi, nakakaitim naman siya ng konti, pero hindi yung super sakit sa balat. Gustong-gusto ko nga yung magbabad dito sa araw kasi nare-relax ako. Tsaka medyo malamig, so pag nagbabad ako, so masarap magtambay, no, under the sun. Ito yung pinaka-favorite ko dito. Ay, ang sarap. Tapos wala lang, pika-pika ng food, ganyan, chika-chika. Again, kung meron kayong question pala guys, no, punta lang kayo sa ating comment section. Sana one day makarating din kayo dito sa Spain, kung dream nyo talaga. For me, kung dream nyo talagang pumunta ng Spain, go. Siguro yun na lang ang ating next video, siguro yung motivation. Kung okay ba ang Spain or hindi, para sa mga nagbabalak na mag-OFW dito sa Spain. Kung talagang maganda ba siya or whatever, ayan. Kung meron akong free time, mag-ano lang ako. Vlog na lang kahit ano. I know si ate, parang mag-hike siya. Ang ganda ng araw, sobrang sarap dito. Ang sarap dito mag-meditate guys, wala masyadong ingay aside from yung ingay ng airplane. Masaya, ayan. Never pa akong nanirahan sa Madrid City.
Always gusto ko dito sa mga medyo malalayong lugar. Oy, meron pala tayong mga kababayan dito, mga Pilipino na ayaw nilang stay sa mga kababayan natin dahil siguro sa mga experience nila and siguro hindi maganda yung experience nila. Kaya mas gugustuhin nilang makisama sa ibang lahi, mag-isa, ganyan. Medyo humiwalay, mas malayo. Pero minsan okay din naman kasi sila yung nakaka-relate sa'yo, parehas kayo ng culture, ng food, nakaka-chika mo, ganyan. But then minsan, okay din na malayo ka, malayo sa toxicity, chismis, pakialaman, agawan ng asawa, char. Ayan. So, dito na lang muna natin tatapusin yung ating video. Mag-checkan ulit tayo sa aking mga next videos. Again, kung meron kayong question, punta lang kayo sa ating comment section. At please subscribe na rin sa aking channel pag hindi ka pa nakaka-subscribe. This has been Nathaniel. Maraming salamat. See you po sa aking next video. From Madrid, Spain, sending you love and hasta luego. Bye!